We are going to continue, mga igsoon, sa ato ang pag-search sa mga churches, sa atong pag-learn sa mga churches. So, churches in the New Testament. Atong ipadayon ang napakgang atong pag-Mother's Day. So, we are going to continue the church in Corinth. This is part number 2. And before we continue, let's all stand, magpray ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this day that you have given to us. I pray that you will bless each and every one with wisdom. Allow us, O Lord, to understand your message. And please help me, O God, to deliver your message according to your will. And please help your people to be serious in their listening so that they could also learn seriously, O God, and heartily they could do it, Lord, apply it in their lives unsa may ilang makatunan sa imong itudlo karon, Lord. And I pray that as we gathered now in your church, we could give glory and honor to your name. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, ipadayon nato, mga igsoon, ang circumstances, mga circumstances nga nahitabo sa church in Corinth o nahisgutan na nato ang tulo ani. So, karon atong ipadayon mga kaigsunan sa ikaupat. Number 4, Paul wrote letters for this church. Naghatag siya og letters kaning 1 Corinthians ug 2 Corinthians. Gisuwat ni Apostle Paul mga kaigsunan para ma-instructionan ang mga believers sa Corinth. Unya kung imo nang basahon ang Book of Corinthians, 1 ug 2, makita nimo unsa kagahi ang ulo sa mga Kristohanon diha. Unsa sila kanabitong ug atong makita karon atong ihambing ang mga churches karon ba duol gyud aning simbahan sa Corinth gyud. Daghan kay mga bright, daghan kayong di kasunod, daghan kaayo nga kanang backslider. Pero pasalamat ta mga igsoon nga si Apostle Paul isog. Ang iyang commitment, dili matandog sa mga Kristohanong badlongon. Grabe ang iyang commitment, mga kaigsunan. Mao na iyang gitudluan ang mga iyang mga disciple dito sa church in Corinth, mga igsoon, nga magpadayon gyud diha sa pagpangalagad bisan paglisod. Mao na kay imong basahon, mga igsoon, pagbatbat ni Apostle Paul sa kalisod lang, grabe ako nagian. Di ba? Gibatbat niya iyang personal experience. Unya, iya sang gibatbat ang iyang achievement sa kalibutan. Unya, niyon din siya, kaning mga achievement nako sa kalibutan, I consider them as dung. Pero mga Kristohanon karon, kung unsa imong achievement, mao may imuhang gidaladala. Bisag naa ka sa simbahan, imong gidaladala. Muna, pagtanaw nimo kung ang imong igsuon sa simbahan, wa ni ka eskwela, imurang sugo-sugoon, imurang sikasingkahan. Sa tubangan si Ginoo, edukadog dili, pantay-pantay. Hello? Pantay-pantay ta. No, kay wala na ilabot sa espirituhanong kinabuhi nato ug unsay na-achieve nato sa kalibutan. Ang atong pag-upgrade sa atong Christian life naa sa church. Wala sa university. Amen? Dili pasabot, may kay kamuwali kay graduate ka sa university. Mga kaigsunan, bisag wa pa ka eskwela. Kung nagtuman, matinumanon ba sa balang espiritu, God can use you. And God don't need your educational attainment. Wa kung nag-discourage sa eskwela, kaya mas may ginang edukado ka, pero di na mao'y gamiton sa Ginoo para mulusot ang iyang power. Kundili, ang iyang gamiton, Bible ra gyud. Iya ra yung pulong. Alright? So muna, nagsuwat si Apostle Paul para sa mga membro sa Corinth. Atong basahon, mga igsoon, tanawan ng iyahang mga entrada sa iyang letter. Ari sa 1 Corinthians, chapter 1, verses 1 to 3. Yung sa Bible, mga igsoon, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God,
and Sosthenes, our brother. Kinumdum pa mo kinsa ni si Sosthenes? Ha? Katong gipramisan si Apostle Paul ni Christ nga, sige lang, padayon lang, why taong mo pasakit nimo? So sadyang gidaan na siya sa mga Jewish nga unbeliever dito sa kanang court. Lagot kay mga Jewish nga unbeliever, mga igsoon, wa man gidawat ang ilang case dito, gibira si Sosthenes og si Sosthenes mo'y gikulata. Amo ni. So gitawag niya Sosthenes, our brother. Naapil gyud siyang writing. Verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, listen, called to be saints. Di na ka kinahanglan approvals batikan. Once ikaw luwas, once ikaw gihugasan na sa hamiling dugo ni Jesus, once ikaw gitagaan na sa balang Espiritu, unsa pa may mas mulabaw ana para mahimo kang saint? Ang approval sa tao, mga kaigsunan, aprobado ka na sa Ginoo. Once nga ikaw na-approve sa Ginoo, gitagaan kag seal, gisilyuhan ka sa balang Espiritu, and the Bible says, called to be saints. With all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Mao na nga dili gyud ta magtuo-tuoan ng mga religion, mga kaigsunan nga aproban pas batikan o diin para mahimuag ribulto. Mga igsoon, ang saint di kinahanglan ribulto. Ang saint kinahanglan serbisyo. Saints needs to serve. Dili ka nahimong saint tungod kay ni serve ka. Kundili mo serve ka kay na saint na ka. Baliktad man. Mao na nga sadyang namatay na niya, ipasusi kung tinuod ba ni nga nag-antos ni. Mao na nga ang baruganan, ang nag-antos masantos. Nag-antos na si Kristo para ta masantos. Nya ato pa nagdudahan ang iyang pag-antos. Pasalamat ta mga igsoon aning suwat ni Apostle Paul. In verse number 3, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Peace. Ayaw mo kasuko kung maigo mo. Ano ba? Ayaw mo kasuko kung mabadlungan mo. Amen? What about in 2 Corinthians chapter 1? 2 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. In God's Bible, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. So Timothy nasad ang iyang gihisgot diri. Unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. So na ay mga saint, mga kigsoon. Pag mayong kag saints, meaning mga Christians. Mga luwas. Alright? In verse number 2, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Peace. Sa ato pa, wag yung away yun. Amen? Ang ato na yung tutukan tungod kay gihimo na ta sa Ginoong mga saints, let us serve God nga naghimo natong saint. Amen? Ayaw sunod-sunod kung diin kagikan nga sidahang nahimo na kang saint, ipabarog na ka diha sa kanang kuan. Mo may gikopya ni mo noon. Nga sidahang giluwas ka, wa makagibuhat, barog-barog ra man ka simbahan. Mga lagad ta, oy, di ta magbarog-barog lang. Di kay decoration lang. Make yourself busy. Mga kaigsuonan. Amen? Unya, kinahanglan mahimo kang support sa church. Mahimo kang support sa misyon nga gihatag sa Ginoo sa man of God. Kaya ang nagdawat og misyon, ang man of God para sa church. Kita baya ang church. Pero it is the man of God that will receive the mandate.
unsay angay buhaton, mao na kinahanglan naagyoy pastor, kay mao na design sa Ginoo. And when God gave the mission to the man of God preaches that mission, particularly the Great Commission, buhaton na to. Amen? Buhaton na to. Mao na nga ang trabaho sa pastor pod sa mga kasimbahanan, giyahan ang mga tao sa Dios para mahimong free to do the work of God. Subo lang makadungog ta mga igsoon nga naapoy mga kapastoran nga mao'y magbutang sa mga membro ba ngadto sa trabahoan. Kay pre-request lagi, pastor, magpa-pray kog work, trabaho ba? Atong i-pray si Kuan niya, pirti ka, Kuan, i-pray ta ni, kay kugihan kayo ni, soul winner ni, ato ning i-pray nga makakita ng trabaho. Sa diyan nagtrabaho na, di na makita ang simbahan. So, unsa na may isulti sa pastor? Kani si brother Kuan, sawa pa ni, naani diri niya, sa diyan gitagaan nagtrabaho, di na hinuon mo simba. So, pag simba, gipapriso naman ni mo. Ikaw ba'y suod sa prisuhan, makagawas ba basta-basta? Di ba? Nga tanawan ni mga tao mangitag trabaho. Bisa pag-ingnon, willing ka mo trabaho Domingo? Yes, sir. Basta lang madawat. Unya, ikuan na ba ka? Usay, ilabay na ba ka sa layuan eh? Di ba, usay, i-assign na ba ka ani sa Mindanao? I-assign ka ani sa Kuan? Kalayuan na din nakakasimba. Kung sa itubag, okay ra, mao na gining gihatag sa Ginoo. Muhatag ba na yung Ginoo sa imong mapalayo kaniya? Unya kay, kuan man ka, Sunday school teacher man ka, kuan man ka, nag-discipleship man ka, mahunong to tanan. Mahunong to tanan. Unya okay ra nimo kay, nangayo man tas Ginoo. Noon sam ka nga, ang imong i-consider, ang imong trabaho, sa Ginoo, dili ang trabaho para sa imong kaugalingon. Now, don't tell me when you find a job that is for the Lord. Mao ba na kung makakita mong trabaho para sa Ginoo? Dili eh. Mawa ng Ginoo. Wala ay kayo yung lalisa, kay diha ko nakaagi sa una. Until I realize, mga kaigsunan, nga gipapili nako sa kumpanya. Pagpili, kanang imuhang simbahan o ang imo trabaho. Pasalamat ko sa Ginoo nga nakaangko nako og strength mga igsoon atong panahon na nga pilion gyud akong Ginoo bahalang magkinaunsa. Karon pa. Mao na makita nako bisag unsa mga igsoon nga kung mubabag ka diha sa Ginoo, mapapas jud ka sa akong pananaw. Mapapasog, bisag kinsa pa, including my family. Mapapasog ka sa akong pananaw because I have committed my life to the Lord already. Hantod ko mamatay, iya na jud ko sa Ginoo yun. Mao na ang kuan, mao sa day commitment ni Apostle Paul, mga igsoon. Mao na ang iyang badlong sa Corinto. Allah, peace. Pag humanyag badlong, peace. Alright? So, 2 Corinthians chapter 10, 9 to 10. Chapter 10, 9 to 10. Tanawa ko sa gingon ni Apostle Paul. That I may not seem as if I would terrify you by letters. Kuyaw kayo, no? Isug kayo ni siya manuwat good. Verse 10. For his letters, say they, are weighty and powerful. Ingon pa sa katong mga iyang gitagaag letter ba? Grabe, bugat kaning manuwat si Apostle Paul. Unya, powerful. Pero tanawag ko silang comment. But his bodily presence is weak and his speech contemptible. Naagi ko ano? Naagi ikakomento, no? So, sabotable na mga kaigsunan that in every churches, samtang naminaw ang mga membro diha, naagyoy honghong ang yawa sa imong utok to say any comment to the pastor standing behind the pulpit.
Mao gyud na. It is something in common sa panahon ni Apostle Paul. Samtang si Apostle Paul naningkamot sa iyahang pagpaningkamot heartily mga kaigsunan nga mapasundayag ni Apostle Paul si Christ sa mga tao sa Corinth, pero ang una-una sa mga Korinto, mga kaigsunan, mga believers sa Corinth, bugat ni siya manulti, pero kuyang man ni siya, badili. Abot lang kamog. O sa inyo makita sa inyong pastor sa diha magbarog ang inyong pastor sa tubangan. Amen? So, be careful of saying anything to the man of God. Natay message siya na karong hapon. Hinaot pa na amurong hapon. No? Ato ipadayon. So number 5, mga igsoon, number 5. Paul later sent both Timothy and Titus to help the church. Kinahanglan gyud na aid. Mano kung kita nanatay mga gisugdan nga mga kasimbahanan sa mga lain-lain dapit, kani nga mother church mupadagin ni og mga mutabang dito palig-on sa mga believers. Unya dili basta-basta ipadala. Si Timothy o si Titus was so faithful in the work of the Lord. Faithful mga kaigsunan, surrendered ang ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Og mga disciple ni Apostle Paul. Pagkanindot ko natay unana diri mga kaigsunan, ha? Asa ka ta maka-start og kanang gawas sa lapu-lapu ba? Asa ka mag-una. Then nata ipada dito. Brad, tabangin dito Brad. 6 months ka dito, tabangin dito. Oh, establish og church. Then balik dayon. Amen? Nya, mayon day ka. Pila allowance na pastor? Ayay. Wala ba nagisgot og allowance si Timothy da? Wala nagisgot si Titus og allowance ani? Amen? Kay ang gitudlo ni Apostle Paul nila, sama sa gibuhat ni Apostle Paul, tent making biya siya. Sa ako nang giingon, ang tent making, madaladala nimo ang imong source of income anywhere. Anywhere around the world. Kung laliman ka na, mo na'y grabe nga nindot kayong tent making. Bisag asa kan dapita, nada nimo imong resources, God can bless your resources. Anywhere you go. Mo na nga anywhere we could preach the gospel of the Lord. Amen? So, agoy, muhisgot kag allowance, ayaw na lang brad, ayaw na lang adto. Kaya ako di ko muuyon anang staff ka, unya nagdawat kag allowance, imong gialagaran ang Ginoo. Hello? Unya kay nagdawat mo kag allowance, kinanglan mo submit ka ha, pila imong soul save, pila imong baptism. Unya kasab-an kag wala kay soul save, wala kay baptism. So may tabuan na mag submit ka og mga fake nga mga names. Unya mga barkada nimo dito, sabuto nimo pabaptize ka, ikaw karong Domingo ha. O na kung magbaptism, wa na di na makita ang dagway. Kay gipaburger para lang ma-meet ang requirements. Mga kaigsunan, discipleship walay ilad-ilad ni. Ug mao na gitudlo ni Apostle Paul nila mga igsoon. Amen. Mao na giyon adto Titus ug ikaw Timothy adto dito tabangi sila in 1 Corinthians chapter 4:15 to 17. 1 Corinthians chapter 4:15 to 17. Atong basahon verse 15 to 17. Ingon sa Bible, for though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. O sa may gipasabot ni Apostle Paul, daghan kag instructors, kamo mga estudyante, daghan kay mog teachers. Aminaw mo? Daghan magmutudlo nimo, pero usa ra gyud amahan nimo nga imong matawag. Ingon si Apostle Paul, iya man ang gipasabot sa iyang kaugalingon, ako mo'y inyong amahan diha sa espirituhanon. I have begotten you with the gospel. So sa may pasabot anak karon sa simbahan, daghan kay pwede mo tudlo nimo dito sa gawas, daghan kay pwede mo influence nimo, pero hinumdumi
usaray amahan nimo sa espirituhanon, mao nang gatudlo nimo sa pulong sa Ginoo. Unsa may pasabot ana? Maura na ang mosakripisyo para nimo. Nga walay sagol nga daotang tinguha sa imong kinabuhi. Kay ang tawag ana mga kaigsunan, ang pagpastor dili lang ni kay pagpastor, mura sa ni siyang pangamahan. Mo na nga dili basta-basta nga iintrigo ka ngadto sa kalibutan, mo na i-protect ka kay anak ti ka sa espirituhanon. Mo na ningon si Apostol Paul, kamo taga Corinth, mga bright ba mo, daghan mo tudlo ninyo, pero usarag yung inyong amahan. Gianak ta mo diha sa Ebanghelyo. In verse number 16, tanawa, wherefore I beseech you, be followers of who? Me. So kinsa man ang me karon sa inyong kinabuhi? Sunod mo sa inyong pastor. Di kay nga, tanawa, kinahanglan mo sunod kitang Apostol Paul. Mo bitaw na atong gisunod. Adi ko sunod di pastor, ato ko sunod Apostol Paul. Kay ingon man si Apostol Paul diri, be followers of me. Sa iya ning panahon nga siya nagdumala didto sa iglesia. Karon ang Ginoo nagbutang og pastor sa kasimbahanan mga igsoon nga maoy sundon sa mga membro. Ay nagpangita si Pablo Badili. Kinaana ang imong pastor giwali unsay gitudlo ni Apostol Paul, ipadayon nato ang buluhaton sa Ginoo together. So how can we serve the Lord together? Through obedience. I will follow what the Bible says, and you follow me as I follow what the Bible says. Di nindot ato pagpangalagad. But how can you follow kung imong gisigig pangita ang mga sipyat sa naguna? Karon sa mga tanang kapastoran sa tibuok kalibutan, can you find a pastor that cannot commit mistakes? And you know where Satan wanted you to see? The mistakes of the leader. And then Satan will tell you, you are more good than that. Diha ka maigo sa yawa. So you will stop following. So karon asa ra man ka naigo nakasbadlong diri sa Ginoo. Again, naay detalye ana karong hapon regarding that matter. So nindot kaayo mga kaigsunan ang instruction ni Apostol Paul, ayaw na mo paglibog kinsa inyong sundon. Nakadungog pog tudlo ngadto nya adto na mo didto magsigig yampungan. Mga igsoon, naa kay pastor, naay gihatag ang Ginoo nimo, naa kay amahan, paminawa imong amahan. Tanawa ng mga kabataan karon nga dili maminaw sa ilang amahan, munindot bang kinabuhi? Adto maminaw sa social media, tanaway nigabot dito sa ilang balay, unsay buhaton nila sa ilang ginikanan. Musukol, wa na'y respeto. Asa man nila nakuha ang ilahang attitude? Ang bad attitude, asa nakuha? Dito sa kalibutan. And the reason why Satan was able to penetrate your heart because you stop listening to your authority. Gitugutan nimo ang yawa, gi-open nimo ang window sa imong kinabuhi para musud ang yawa ug wa siya laing intention sa imong kinabuhi, gubon ka. Okay mo mugin sa una masakitan? Ang imong ginikanan sa unod o ginikanan sa espiritu. Nagtuo mo malipay ko magkita ninyo mga igsoon nga gikunis-kunis mo siyawa. Malipay ko makita ninyo nga mahimo mong successful sa inyong kinabuhi. And that is the very thing that I keep on asking the Lord to give me wisdom how to guide you to victory. Muna, kung di ta kung dili ka makasunod sa guidance, amo na dili ni mo madawat kay nangayo magkus Ginoo na. So you cannot be found in the service of the Lord.
You cannot be seen serving God. So naamang gihapon imong pagpangalagad, pero in your own term. Serving the Lord is through obedience, meaning it is not in your own term. You need to drop every plan you have and you need to accept God's plan for your life. You need to obey. Mo-obey gyud ka. Kunya ang kalibutan, hansakan ka dihag opportunity para malayo kas buluhaton sa Ginoo, di ka kabantay gyud. Mao na bisag asa ka ilabay, okay ra ka kay mao ni panalangin ako sa Ginoo. Nalayo ka sa simbahan, panalangin na sa Ginoo. Unsaon gud nimo pagkatawag panalangin? Okay sinay nakasuway ana, nagtuo kang panalangin, gipalayo ka sa Ginoo simbahan, unya imo kinabuhi, kumusta? Kung nagmalampuson ba, nagmalipayon ba ka? Ayaw gyud mo pailad sa yawa gyud. Be ye followers of me. All right? So kung ato ibutang sa ato panahon karon diha, ang kanang mi diha karon ang imong pastor. So, kung nakay laing gisunod other than your pastor, maglibog na ka. Kung sa kanta pa, turn between two lovers ka, maglibog ka na, oy. Kasuway na mo, turn between two lovers, you will be torn apart. Matunga na imong atensyon, maguba imong kinabuhi. Mama, you cannot serve God and Mammon at the same time. You need to choose. If you choose Mammon, He cannot give you God. But if you choose God, He can give you Mammon. Mao nang ayjog sayo pagpili gyud. Always choose God above all. So to choose God is to acknowledge kinsay gihatag sa Ginoo sa imo para tudloan ka, giyahan ka. According to what the Bible says, I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. And who can change that? Mao na kung nakay paminawon, mas labaw pa sa pagpaminaw nimo sa imong pastor, maguba gyud na imong kinabuhi. Warning na sa imong mga igsoon. 17. For this cause, raw sa gisulti ni Apostle Paul, have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. So, di man pwede nga si Apostle Paul ay mutudlo tanan, mabitaw ni discipleship mga igsoon. So, kung dunay ipadala ang pastor, gitagag authority to teach, kanang tawhana nga gitagag authority will never teach against sa teaching sa man of God. Mao gina inyo bantayan. Never teach anything nga mo kontra ngadto sa gibarugan sa imong pastor. Mao na gitudlo ni Apostle Paul. Klaro kayo. Yang gipadala si Timothy, ug sa giwali ni Timothy mo po iya nakatunan sa iyahang mentor nga si Apostle Paul. Are you following? Who is my beloved son? Tanawon siya tawag niya kan Timothy, beloved son. Anak ba na niya sa lawas nun? Dili. Anak niya sa espirituhanon. So usa ka adlaw, naapoy ma-assignan karon naman tay mga leaders karon sa church, kamo nga mga gitagag responsibility. You do what your pastor tells you to do. Never do anything else. Maguba ang dagan sa simbahan, mga igsoon. If you are doubtful, you ask. No, do not reinvent. Kay buluhaton ni sa Ginoo, din ibuluhaton sa tao. Walay maka-reinvent sa will sa Ginoo. Magsunod ra gyud ta. Mo ni careful gyud ta, magsunod gyud ta mga kaigsuonan. Tanaw ko sa gingon diri si Timothy, faithful in the Lord. Unsa iyang giingon? Who shall bring you into remembrance of my ways? Whose ways? Not Timothy's ways,
but Paul's ways na iyang nakuha kang Christ. Kaklaro na gisulti sa Bible, oh. Which be in Christ. Sumuna ang atong kuan dire kanang pamalaod. I will teach you kanang unsay gitudlo sa Ginoo nako para itudlo sa imuha, mao gyud na ako itudlo nimo. Mao na di gyud ta mutipas mga igsoon, we do not bring any other book here in the pulpit. Bible ra gyud. Ha? Nigamit ko dire na ako'y cellphone pero wala in trabaho ni siya. Timer ra gyud ni. And my tablet nga outline. Ang mensahe wala diha. Ang mensahe diri. Basi matingala mo ba si pastor magdaan ni siya tablet sa pulpit. Outline na gina taon. No, kay sa una papel ako ikuan, so mapalid ang papel. Mas may ni tablet kay makompile na to diretso. Mo na nakanindot mga igsoon, naatay gisunod ug ang atong gisunod ang Bible, atong ipadayon kung unsay gisugdan nila, mao'y atong sundon, mao'y atong ipadayon para lig-on ang atong simbahan diri nga giintrigo sa Ginoo nato. Let's do discipleship. 2 Corinthians chapter 7. Chapter 7, 6 to 7. The Bible says, nevertheless, God, that comforted those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. Tanawa, unsay nahimong kuan ni Titus, nahimo siyang comfort. So, dili pwede nga ikaw ipadaka dito, ikaw cause of trouble. Amen? Katong mga gitagaan og authority to encourage, to build God's people, never cause trouble. Kinanglan ikaw mo comfort ka. Verse 7. In verse number 7, the Bible says, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. Anindo tayo lang gugma ni Apostle Paul, eh. Usahay, makaingon sa tan, may tag, napoy higugma na ko, ingon anaw, eh. No? Dili kay madunggan ako ba? Si kuan lagi, si brother, ingon ana, mo na giingon bahin sa imo pastor. Paita. Mo na ang kanindot nga ihatag, bugtian man og kanang kadautan. No, biblical man na, para sa mga wicked. Ang kaayo sa usa ka tawo, imong suklian og kadautan. Biblical man na, pero ngadto maguna sa mga wicked God, dapat wala na sa mga saint. Mao na kung naamoy madunggan mga kaigsunan, nga mo talk bad about the man of God, badlungan na yun. Hunong yun na, Brad, kay basig matikdulan ka sa Ginoo. Daghan na ba kay mga bersikulo? O, sugod pa kang Moses. Unsa may gisulti sa Ginoo kang Moses, hantod kano sa man na Moses mohunong ng mga tao og sige kuan nako, reklamo nako. Nganong gamurmur man na sila nako? Asa sila gamurmur? Kang Moses. Pero unsay giingon sa Ginoo? They're murmuring against me. Old Testament na ha? The same God, mga kaigsunan nga gialagaran sa Ginoo sa New Testament. Sa dihang nagbagutbot ang mga tao sa New Testament, they're doing it to the Lord. Atong iagi ni Apostle Paul, sa diyang wa pa siya naluwas. Gisugat gid siya sa Ginoo. Mga igsoon, usay giingon sa Ginoo niya, nganong imo magkong gi-persecute Paul? Ay Saul. Saul pa man siya ato. Saul, nganong imo magkong gi-persecute? Ingon niya siya, asa ka nako gi-persecute ang Ginoo, no? When he persecuted the believers, he persecuted the Lord Jesus Christ. So meaning, once na mo persecute ka og tao sa Ginoo, ang imong gi-persecute ang Ginoo mismo.
Mo nang giingnan siya sa Ginoo, it is hard for thee to kick against the prick. So yun anak kapait kung mangaway kag Kristohanon. Labaw nagtaos Ginoo. Daghan na kay nangatiklo mga igsoon. Dili lang kay ang kinabuhi, kundi ang iyang panginabuhi, ang iyang kalipay nangatiklo. Ang iyang kalinaw nangatiklo. Destroyed. No, a lot of relationship was destroyed because they speak bad against the man of God, against the people of God. Bisan lang ka ng member sa church ha, nga nangalagad sa Ginoo, unya imong gibad mouth nimo. Once you bad mouth the faithful kanang Christian in the church, ang imo rang baba manimaho. Mao na badlungay gyud mo. Labi na ang tirada mga igsoon sa mga member, ang authority na sa church. Badlunga gyud ninyo makadungog mo. Kay nga naman ikaw kag gipadungog sa Ginoo, you are responsible to rebuke. You know, kung ang kalibutan dunay citizens arrest, sa church pod ikaw kay allow ka sa Ginoo makadungog, gitagaan kag responsibility to rebuke your brother para dili na siya mabunalan unya sa Ginoo. Pirting paita mga igsoon. Now, minsay karong hapon, unsa po'y madawat nimo kung mubuhat kag maayo sa man of God. Oh. Lahi po lang magbuhat kag dautan kay bunalan maka. Pero naa po'y buhaton ang Ginoo nimo once you do something good. Karong hapon na. Charong digin mo mo nirong hapon. Alright? So, tanawa ha. Dili maayo nga magsulti tag dautan sa tao sa Dios. Si Apostol Paul, perting lipayan niya. Dili lang kay kana nga na-comforted mo niya si Titus, nagbalita siya nako nga unsa ka nindot ang inyuhang pagtagad nako. No, kaning last part ba? When he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. Kanindot naman lang. Once in a while, mo message ka, Pastor, I just uttered you in prayer today. Kanindot naman lang. Kaysa imong sigihag Indian, imong pastor. Dili lagi maayo pasakitan ang tao sa Ginoo. No, not every pastors na ay courage to tell God's people. Pero ako ingnon gyud ta mo mga igsoon, kung unsay gitudlo sa Bible, bahala nag in favor of me. Ingnon gyud ta ka because who else will tell you? Kinsa may lain mo sulti nimo? Nga ako may naay authority to tell you. O pero ninyo kamo mga ginikanan, di ba ninyo badlungan ninyo anak magsukol-sukol? Manawag mo mong silingan, badlunga guna kong anak, oy, kay lisod magkay badlong kay para ako, maguna nga, kinala mo respeto siya nako. Manawag mo mong lain? O ikaw mismo mo pitol sa imong anak? Ha? Ayaw mo panawag lain, oy, kay ikaw may qualified nga muhimo ana. Mo nagibuhat na ko ninyo, ako may inyo amahan. Mano badlungon gyud ta mo mga igsoon? Ganong manawag mo kog lain tudloan mo giving, manawag kog lain tudloan mo pagsulwining, manawag kog lain para i-revive mo. Ako man ang trabaho na i-revive mo. And by the way, you don't need revival if you are alive. Are you alive? If you're alive, you should be alert. You know? Because if you're alive and you're alert, you will be enthusiastic. Mo naman na, ang i-revive ka na namang kakuyapon na, nakuyapan na, nagluya, i-revive. Mo na, I wonder, gano man ang church, kinahanglan mag-revival? Nagluya. Kaya pa, nagluya mo? Kaya ba mo nga magluya ang Kristohanon? Why discipleship? Wa mo gud kay giatiman. Sultian ti ka mga igsoon, kung na kay giatiman, maningkamot jud kag tuon. Ako kadaghang lesson akong tun-an kada semana.
Pagkadaghanang lesson akong tun-an kada semana. Pero unlike before, nga maghimo kog mensahe mga kaigsunan, sugdan na ako naglunes, di pa na mahuman, hantod sa magsapaw na akong tun-an, dugay kay mahuman. Pero the longer you walk with the Lord, the quicker you can receive the message of God. Dali ra gyud kaayo. Sultihan ka, sometimes it will not reach 1 hour. Di ba? Pero usahay, madugayan po, kaya magpaabot pa ko, di mo kumusuwat, basta di ihatag sa Ginoo nako. Usahay, di ako magdugay. Kanang dugay ko tagaan ba? What you ko, unsa man ani Lord? Kaya lisod kayo, mag-istorya ko diri niya, di ko ka-connect sa imong pulong ba? Kaya unsa may reason, ganong mutudlo ko ninyo, pulong sa Ginoo. Unya kung ako itudlo ninyo, di pulong sa Ginoo. Di magda ko diri libro lain. Di na maayo. Amen? So karon gitudloan ta sa Bible. Mga igsoon, you should be a help to encourage other Christians. You should be a help to the church. Are you a help or a burden? If you are a help, asa makadapit ni help? Ni help kong paglimpyo. Sultihan ta mo, bisan paghuga ko in church, nagapoy maluwas kung na-ebanghelyo. Unsa may importante nga pangalagan? Do the Great Commission. Because if you do the Great Commission, you cannot stop yourself from cleaning. Because you consider that you are part of the body and the building is the clothings of the body. Kung naa kay concern, labahan yun na nimo sa nina. Di ba? Sa nina man eh. Paninduton yun nimo. Mabito na ako ingon ninyo, di gyud kabalibad ang Ginoo gyud kung ato gyud pahuton og ayo. Kaysa ako nag-ingon ninyo kanang iyong anak kung ang iyang karsunis nananapit sa tuhod ang tumoy. Na unya gihigtan na lang diri kay di naman masira, gihigtan na lang. Di ka maluoy, di na nimo palitag bag-ong karsunis. Na unya iyang sapatos giputlan na lang ang tumoy kay sakit naman ang tudlo, putlan na lang sa imong anak ang tumoy ba sa sapatos para muluag. Di nang lusot na ang kumagko niya akong anak nagkuan in town, nangitag paagi ba nga di masakitan ng tiil. Di nimo palitag sapatos. O karon nang lugsot naman ta. Mga bata to na dito nilugsot na. How much more kung magkugit ta tanan? Kana bang andad-on imo diri ba? Kay baw na mo pabilin. Dili kay mo anhi diri para tilawan lang. Say putahin nila diha. Agoy kay ang nabuhian mga kaigsuonan. Pirti manggahia. Uy naunsa. Maimpatso man ta diha, pirti gahia na ilahag karni man na ilang gikuan dia oy. Unsa gadam sa kadiri guway ngipon? Wa pa'y sa labutan ba? Wa pa ni mo na nagdama ka diri way ngipon. Wa na ang niwan ang ginawa pagdadiri ka nang mo pabili na. Nakasabot na siya ba? Malipay tani ato mga visitors nga nagbalik-balik. I praise God for you. And it is my earnest desire, no, that you will become part of the body. Kay mas nindot yun na, nga part ka sa body, kaysa relo ra ka. Kaysa kwintas ra ka, kaysa eyeglass ra ka, hello? Kaysa kuan ra ka, kanang jewelries ba? Nga pwede pa ka masnatch. Pwede pa ka, atos wayan dito. Oh. So, ang imong consider is the place. Di man na makapag-grow na to ang place. Ang message mo'y makapag-grow na to. So mana, you need to be a help of the church. Katapusan mga kaigsunan. Number 6, Apollos apparently pastored the church for a while. Kani aligre dire. In 1 Corinthians chapter 3. Chapter 3, 1-7, the Bible says, "And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ."
Paita. Yun sa Apostol Paul, naunsa naman mo? Di man ta kausad ani kay di ta kawalig karne. Wa man mo yung mga ngipon di ay tanan mo, di na inyong dadon diri, wa po yung ngipon, parehas ni mo. Mo na inig-inig ingon sa imuhang gidala, uy, naunsa man ni tudlo diri, bitaw, ingon ani guni diri. Di man kaka-comfort. Imo man ang inon na ikaw karon pa kan ani ako nagkalibanga na ko ni simbahan. Sige na ko kalibanga ani simbahan na kay piting gahian ni ilang kuan. Dili latag ayo ni ilang karne diri. Mo na niyo si Apostol Paul na unsa man mo di man ko kay istorya ninyo spiritual, karnal naman yung ganahan. Ganahan mo i-entertain. Kamatay mga churches karon gi-cater nila unsay need sa mga tao? They dance. When they worship, they do like worldly people does. Di ba? Mura na sa kuan ay disco light, ay unya ang mga gitarista. Ya, ang mga nagsulag. Grabe. Unya napa sila pa smoke. Gi-entertain ba? In the church, we do not entertain, we rebuke. Sin should be rebuked. Dili kay gitik-gitikon ra ka. Nuan kanay mong sala, God is good. Amen, Lord. Thank you, Lord. Gawas nimo, do it again. Nga naman, because God is good all the time. Dapat makatudlo nagkarne. Dapat makatudlo ng spiritual things. Pero ang problema, problema mga kaigsunan, babes in Christ. That is a big problem. Labi na dugay na ka sa Christian life, pero baby ka lang gyapon. Ha? Imagine na, ang imong naong, tiguwag na kayo, pero ang imong siya, gibungot ka na. Pero ipikabo ka gyapon. Muna daghang mga pastor, mga igsoon, di na mag-rebuke nga naman, maghilak man. I-rebuke ko ng bata, good nga. Kung maghilak na, di ba? Tanawar ko sa ipikabo mo diha. Ayaw na. Verse 2. Unsay gibuhat ni Apostle Paul? I have fed you with milk, and not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Milk gihapon. Dugay ka na nga Kristohanon, gatas ka lang gihapon. Muna nga ayaw jud dad idiri mga kaigsunan, uwa nimo tudloy dito sa gawas, kay nga naman, inighatag na to diri, bisag milk gani, di pa na siya able. Unya, ikaw, dugay na ka nga Christian, milk ka lang gihapon. Kay babe man, di man nimo kaya, mukaon og karne ka ng ligon nga pagtudlo ba? Di ba? Dapat ang kanang tithes, dili na meat para nimo oy. Pero hantod karon meat gyapon na. Kay daghan gyud mga churches, basta magisgot ni kanig tithes ang pastor, tithes na pud. Ano malain man ka nga imo manang obligasyon, pasalamat ka gipainumduman ka. O nganong negosyante ka, unya painumduman ka, oy, tigbayad na ron sa tax, maglagot ka. Sirandaan ka. Tax evasion. Tapa naminaw mo? Magdali-dali pa ka. Huy, magdali na kayo, maabtatas deadline. Di ba, magdali-dali dyan ka. Niya kuman, ay, salamat, nakabayad na kita sa tax. Nagpasalamat ka, nakatights ka? Muna yung problema. Pag tithes, magbagot-bot ka. Pag tax, magpasalamat ka. Kaya nakabayad ka. Baliktad. Dapat nalipay ka, nakauli ka sa tithes, kaya absuelto ka sa rabiri. Nalimad ka na, tunglo ang imo. So,
dili able kay mga babe. Tanawa sa verse 3. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying, tanawa unsay ilhanan aning mga babe, envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Di ba, masuya ka sa achievement sa imong isig ka Kristohanon. Malain ka kung sila mo asinso ikawa. O di ba? Carnal na imong heart. Pero nag-rejoice ka sa dihang nay nag-rejoice, nag-uol ka sa dihang nay nag-uol, okay imong spirit. Pero masuya ka nga nay ni asinso. Yun nga, bantay lang. Ako na po sunod, bantay. Makasunod ka ka. Kay ang Ginoo may rewarder sa mga faithful. Mana, ang imong buhaton na para makasunod ka. Adto kasi awa dagan. Iprinda ni mo imong kalag, di naman na makuha. Ibaligya ni mo imong panahon nga para sa Ginoo. Mo na buhaton nimo para makamit ka mga kaigsunan sa mga material things. But that is not the issue of life. Kay kana bonus ra man na ihatag sa Ginoo gud. Ang tinuod nga panalangin kanimang imong contentment, joy nimo, love nimo para sa mga gipabuhat sa Ginoo nimo, mo man tinuod nga panalangin. Mo na sign of maturity. Pero kaning karnal mga igsoon, strife, envying, suya, strife, sige lang kitag kanang pangaway, unya na division. Di ka halubilo sa tanan, kun dili naray tawo nga imong pilion. Kana di tanan kay di na nato ka level. Level ka pa. Dapat ang pobre og dato magsagol. Dapat ang gilingkuran sa dato same sa gilingkuran sa pobre. Dapat gani mas tagaan pagpabor ang mga pobre. Mas tagdon ang mga pobre kaysa dato. Kasi maglamano mo, pilion na ninyo ng mga kuan. Adi kuan na kay gahi, kay nagkamot. Sumilabot na nagkamot lamano. Naunsa mo eh. Mo na mga kugihan. Di ba? Di sa ninoon tanan, tapulan ang mga humok og kamot. Kaya ako, di mo ko tapulan. Yan na yun, support yun. Katumay makatugan sa tinod, kung tapulan ba kung di. Mga igsoon, trabaho, buluhaton sa Ginoo ni, dapat walay suyaay, kay usara atong gilagaran, dapat walay away, kay para sa Ginoo ni atong gibuhat tanan, dapat walay division, kay usara si Christ. Nganong na division? Kay karnal. And they walk as men. Klaro kay sa Bible. Verse number 4. For while one saith, I am of Paul, and another, am of Apollos, are ye not carnal? So anong naglibog man sila, ang uban atong Apollos, ang uban atong Paul. Si Paul nag-start sa church. At this particular time, si Apollos mao'y nagpastor. Alright? So pagpastor ni Apollos, ang mga tao, tuan na ni kuan dito. Di na nila i-recognize si Apostle Paul. Maraari ta, kag Apollos may. Ang uban po, loyal kayo kang Apostle Paul kay ang mga karaan tingali ito ba? Tanawag kung sa giingon ni Apostle Paul. Verse 5. Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. Parihara na sila. Kinsa nag-ingon? Si Apostle Paul. Tabalaray ang gingon ba? Kinsa ko? Kinsa na si Apollos? Parihara mi ministers. Nganong maglibog man mo? Tingali nani nabuhat si Apollos ba nga wa na niya na mention si Apostle Paul bitaw? Mo nay kapait kung naanay mga gitagag authority ba unya mura na kag gibarog nga murag wa nay pastor. Kita na. Mo nay sign mga kaigsunan sa mga wicked heart.
No? Tanawag usay giingon diri sa verse 6. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Ako'y nagsugod, gipadayon ni Apollos, pero wala namo ang nagpatubo. Apan ang Dios maoy nagpatubo sa among gitanong. So kinsay gahatag og kinabuhi? God. So who needs to be praised? God. So di kita mo pili og tawo mga igsoon. Rimi ganahan mi ani niya. Di mi ganahan ana. Murag sa kinsay mo barog diri gitrain nato ang mga men, maminaw mo. Dili ninyo i-contest. Nganong ato mang i-consider ang person. I-consider nato ang authority. I-consider nato ang pulong. Mao na bisag kinsay mo barog diri, hinay man siya o kusog man siya, di nimo siya itandi ngadto sa uban. Ang imong paminawon ang mensahe nga ihatag sa Ginoo para tudluan ka. Mo na insakto mo na kamupod ay mo kahadlok barog diri kay di ka kamit sa kanang nag-uban nga nagwali, di man ni contest. Di ni contest. If God gives you a message, preach it. Wala kay gikopya nga kuan ingon ani ra ba mawali among pastor. You need to find who you are with the Lord. Ayaw pagdaglain diri. Ayaw kong kopyahan ninyo. Kinahanglan ikaw. Dapat ikaw. So, tanawa, ang Ginoo mao'y importante kay siya mo'y naghatag sa increase. Lastly, verse 7. So then, neither is he that planted anything, neither is he that watered it, but God that giveth the increase. Siya mo'y mo matter sa buluhaton. O karon, ningon dita. How? Okay lang nagdita mo kuha ni pastor kay ang Ginoo may importante. Wa man nagtudlo si Apostle Paul diri nga disregard nimo. Wala nagsulti si Apostle Paul diri nga ayaw ko ninyo bali-baliha. Ang gitudlo ni Apostle Paul diri ayaw mo pag-indigay kung kinsa. But Apostle Paul did not surrender his authority, neither Apollos nga mao'y nagpastor, wala niya tangtangi sa authority. Ang yang gitudlo diri, ayaw ninyong i-compete ang mga preachers. Ayaw ninyong i-compete ang authority. Alam ba na sa church, usaragod ang pastor, niya maglibog pagkagid sa sundon. Nalima ka, maglibog ka kasi ato sundon si pastor o kani ato igsuon sa pagtuo. Kuya, wag giatbang nimo sa pastor, good membro raman sad. Makaingom sa tagwa ka nalipong. Wa jud ka natudlo eh. Wala ilaing sundon diri sa simbahan kundi ang pastor para safe ka. No? Pero kung gusto ka nga magpalapad sa papel, o kung kinsa man ang tao imuhang gimo padrino, mo gyud na imo paminawon, mo na imo sundon. Pero tanawag asa ka dapat, asa ka taman ana. Mo na careful gyud mo kay sa inyo sundon. Never follow anyone else. But the man of God that God put in the church to guide you, to feed you with knowledge, who follow God. Amen? Kay kitang tanan, we need to grow yun. Kitang tanan, we need to follow somebody, and that is God. Mga igsoon. Muna, gitudlo ni Apostle Paul diri, ay mong kalibog. Ayaw mong kalibog si Apollos or ako. Adto tas Ginoo. Pero tanawag unsa iya gitudlo first, follow me as I follow Christ. Wag ito lang sundon. So, maglibog pa ba mo kinsa inyong sundon? Kung nagnay mo, kuan mo, pasay din na si pastor, kay padung na matiguwang. Bag-o ni ato, bag-o ni. Oh, bag-o ni pamaagi. Nakatunan ko ni sa kanang kuan YouTube. Nay bag-ong tudlo. Aloy ka. Dapat imo na i-review dayon. Dili ang Bible akong sundon. Ingon sa Bible, follow the man of God as he follow God. Amen? Sundon ang tanawa na sa mga kasimbahanan. Kasagaran nga dili makasunod sa ilang pastor ang kinabuhi anak susiha.
So siya ang kinabuhi. Kung mao ba na imong sundon. Kaya ang kinabuhi sa pastor, open book man eh. You know my humble beginning and my humble kanang present? Kay bao mo, diin ko nagsugod og asa ko karon, og asa ko padung. Open book. Ingon pa sa ko asawa, ikaw lab no? Kuan kay ka kanang, open kay ka ba to tell, way gitago ba? Wa ko gitago ninyo. Asa ta padung. Din ko gikan. Wag yun, labaw, akong kuya, ako pa istoryahon, unsay among kagikan yun. Grabe, wala may nagdaog inheritance sa diyan nga minyo mi. Wala. Siya, sa grasya sa Ginoo, naluwas na siya dito sa laing nasod, pero dili sad lalim ang iyang giagian. Og naintriguhan siya sa Ginoo og nindot nga kinabuhi. Praise the Lord. Ako po, nagsurrender ko kung kinabuhi sa Ginoo. Nagsunod ko kung unsay giya sa Ginoo. Gitagaan ko niya sa akong kinabuhi karon. Wa jud ko nagbasol. Amen. Ang pinakanindot nako nga award sa Ginoo, naa na akong maguwang diri. The best blessing I received. Kana makita nimo imong loved ones nga naa diha. Labaw na jud ko malipay nga magpastor ni. Di man no? Si Brad Stanley, nag-desire man ni nga magpastor pod. Kanindot naman lang mga kaigsunan nga naa natay mga kumbatidor diri. Dili debatidor ha. Kay wala man taan ng debate. Pero kumbati na ata. Kumbatidor. Start tag-work dito. Oh, train people. To begin with ba, kung wa pa kahibaw, asa ka gitawag sa Ginoo, mag-start ta dito. Train a local. Then, ibilin diha. Balik sa imong home church. So, nindot kaya na, anak ka magsugod. Hantod nga, tawgon ka sa Ginoo. Ingon na, God works in a mysterious way. Basta ang importante lang, makakatuon ka sa imong home church og obedience. Submission to the authority. Kaysa musugod kag sa dili, ang mupadala nimo, ang simbahan gyud, giniyahan, no, sa imong pastor. Mao gyud na ang kuan di gyud pwede kay ang uban kung dili ka mo send out nako pastor, ay dagang simbahan mo send out, you do it. No? Makayong sa tani mo, good luck, Brad. You try to reinvent the wheel? Allah. Pamantay good luck diri, pero makaingon ta ba? Good luck. Tanaw na to. Di mo ka kasunod sa God's will, ari ka sa good luck. Sundon na ginato ang Ginoo. The safest way to live our life is to follow what the Bible says. Amen? Let me be hard on you sometimes. Sometimes. Sometimes lang good. Pero tuguti mga kaigsunan. Sometimes, iron hand ta diri ba? Kay kinahanglan na to. Kay nangahiwi naman, kinahanglan. Ako ang panday karon. So, anak kas kayo, dukon ka, nahiwi na kabrad. Para di mo mahiwi, sunda lang inyong pastor. Usay di mo kasabot, sunda lang. Muna'y nakanindot yun, pinakanindot nga nisunod ka, nga kasabot, ang imo lang is nisalig ka sa imong authority. Tanaway gabot sa unahan. Sa dihang ipakita na sa Ginoo nimo ang imong pagsunod. Niagi sa kuan ng dana. Pagsugod na ko diri, wadyo ko kasabot. I survey Thailand, positive. Naanay mahuwat, naghuwat na ko dito. Naanay balay, naanay sakyanan. Gipadadaan pa kog letter. You write down everything that you need. Like washing machine, refrigerator, ingon na ba kompleto? Mura mag ako rin all of the above. Naanay support, tanan.
sa Thailand. They need a pastor. They have a church building. They have parsonage. Wa sila'y pastor. Nya naghangyo sila, please consider us. Kung pag-abot diri, ingon akong pastor. Ayaw sa Brad, kay wa pa ka namin yo. So, argument sa akong utok, nga nung gipasurvey man ko, nga di man day pwede. Pero ako yung gipatigbabaw, igsoon, ang obedience, authority man ako. So, dili. Suroy na to ako dito. So, ningon akong pastor, suway sa babag, Brad. Tanawa dito. Kung sa isulti sa Ginoo. So, niyan ko diri. Naglakaw-lakaw ra ko. Wadyo ko nagsulwining. Ang uban, mga basta tagaag kong kalag. Kaya ka na ihatag siyawa. Para lang ka malihis. Ang akong gipangayo, Lord, can I love these people? Kaya mo yun na importante mo, pabilin juga kung sa kalisod. Lord, can I love these people? Moro gina, gilakaw na ko, gikan dito sa babag, padung diri sa kinalumsan, ato tumoy. Can I love, ako yung pananaw ang mga naog sa mga tao. Nana, akong, niya, mo smile ko ba? Nana, arigyo to, moro gina akong gibuhat. Kauman, akong gipaminaw ang Ginoo, positive. Positive. Oto, balita na ko sa akong pastor, positive. So, sige Brad, karong sunod ko, ato na ka dito mag-visit. I-visit ko. Ito, niabot ang mga panahon nga, gibaktas sa gano'n akong lapu-lapu. Agig Old Bridge. O pa may laing bridge. Ingon anak ka, kuan, ingon anak ka challenging. The reason why I ask la, because I know it is not easy to start. Without love, you cannot accomplish. Kana mga spoon feed kaayo nga mga missionary, nga dili mo adto kung dili kompleto ang support. Pag mahurot ang support, ana, mga kaigsunan, wa na. Pero wa na gibawal sa Ginoo, nga munindot imong kinabuhi sa field, just like Job. Pero ang kasing-kasing mga kaigsunan, dapat naagyod diha sa field. Dapat ang imong kasing-kasing naagyod diha sa bulaton sa Ginoo. Kay bisag tangtangal pa ka na tanan, nagpabilin ka. You will never curse God. Amen? And when God sees that in your heart, mga igsoon, ibalik na siya na sa Ginoo nimo sama sa iyang gibuhat kang Job. Mo na akong ginabuhi diri. So dili lalim, mga igsoon. Mo na, the way I trained you is the way I learned from the Lord. Ako na sige balik ninyo. So I hope nga di ninyo i-compare mga kaigsuonan kay lahi gyud ni. Ilahi. You cannot compare this church to another church. So kung nag-cut-on ka, take all the privilege of learning and apply it. Let's serve together. Amen? Let's serve together and let's claim health, wealth, and time. Balik-balik ka gina, health, wealth, and time. Naana ba ni sa akong kinabuhi? Health, wealth, and time. Kompleto na ba ni sa inyo, ha? Health, wealth, and time. Kay makuha nig usa, mo na imong reason nga hindi ka kasimba. Makuhaan nig usa, mo na imong reason nga hindi ka ka-disciple. Health, wealth, and time. Pag mawad-an nig usa, dapat kompleto gyud na siya. Asa man nimo ibutang na, kumawa na, tos kalibutan. Tos kalibutan. So inaot pa ato na sa Ginoo nato i-invest. So inaot pa, nakakat-on ta sa church in Corinth, mga igsoon. Og I hope nga sa inyong heart ba, hinduta, itong kanang maminaw rin ito binsay the whole day ba? No? Usahay sa balay, puro sa good preaching, akong paminaw. Musod ko sa channel ba? Atong preaching ko, di ko ganahan maminaw sa lain nga, lain nga kanang preaching. Di ba usually, di ka ganahan maminaw ni mo? Pero maragay, amo i-play dito. Makakat-on ko Makakat-on ko. Kung maminaw lang yun ng mga membro, no? Sa mga mensahe, giatag sa Ginoo diri, mugrow yun. And I hope that you will do the same.
Sa inyong balay, i-play lang. Sud mo sa channel para dili mo puli ba. Daghang kayo mo puli mga igsoon niya. Lain na po. Kung musud ka sa channel, imo nang ikuan diha. Bisag, mo continue ra na siya. Unya ka na inyong mga kanta, paminawan niyog apil. So that you can improve it. Naminaw mo. Review. Mabless jud ka. Amen? Mabless ka. Unya, comment sad mo eh. Kung na-bless ka, kuan dito, i-type, salamat Lord, nga imo kong gibadlong, salamat Lord, nga imo kong, ano ba? Feel free to, kuan to type. No? So kung ako, maminaw ko, na-bless, I'm sure, kung maminaw mo, mabless gid mo. No? Niya, mumubo naman na, kay kuhaon man na ko ang kanang mga, kuan ba, ato na nang gi-concise. Ang important lang mo ay atong gipalusot. Okay? So I hope nga naatay na learn this morning. Let's bow our head. Let's close our eyes. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. Thank you, Lord, for giving us a church to dwell in. Salamat, Lord, sa imong pagpili namo nga mahimong part sa imong lawas. And I commit to you, O God, our visitors, that you would also choose them, O God, to become part of your body in this church, Lighthouse Bible Baptist Church. Thank you, Lord, for rebuking every mistakes that we have according sa amo ang pagkahimong part sa imong body. And please help us, O Lord, nga among seryosohon ka na mga gipangbadlong nimo sa among kinabuhi, and we could change to a better Christian, so that we could also share your words, O God, and duplicate nga dili kami ang maduplicate, kung dili ikaw mo'y mapasa na mo ngadto sa mga nanginahanglan. And I pray, dear God, that you will bless the invitation this morning. May you please bless, O God, those who would come to respond to the message that you have given to us, O God. And may your name be praised and be glorified in this invitation. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.